Kamusta kayo mga boss? Welcome sa ating channel. Sa video natin na ito mga boss ay ating pag-uusapan ng isa sa mga greatest shooter ng NBA. Well, isang dekada nga rin niyang hinawakan ng titulo na ito mga boss matapos niyang malagpasan si Reggie Miller. So sino nga ba itong player na ito? Pero bago nga ang lahat mga boss ay nais ko munang humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para maging updated ka sa mga kwentong basketball gaya nito. So ito na nga mga boss, ang 10-time NBA All-Star, NBA 3-point contest champion at 2-time NBA champion, walang iba nga kundi si Ray Allen mga boss. At konting backstory na rin tayo kung paano nga ba siya nagsimulang mag-basketball. Si Ray Allen mga boss ay pinanganak sa isang military base camp malapit sa Merced, California dahil ang kanyang ama ay isang US Air Force. Halos dito na nga lumaki si Ray Allen mga boss na kung saan nga mapadestino ang kanyang ama ay palagi silang kasama nito. Noong bata nga ito si Allen mga boss ay madalas niyang makakalaro sa basketball ang mga kasama ng kanyang ama sa Air Force. Dito nga siya nahasang makipagkumpetensya sa mga mas may edad sa kanya at di hamak na mas malalaking player kaysa sa kanya. Pag edad niya ng 15 years old mga boss ay naging varsity siya ng Hillcrest High School kung saan nga ay pinangunahan niya ito mga boss para makuha nila ang kanilang unang state championship. Well, that game mga boss ay gumawa si Allen ng kamanghamanghang double-double performance na 25 points at 12 rebounds. At dahil nga dyan mga boss ay nagdagsaan ng mga college team na nag-o-offer sa kanya ng scholarship. Pero ang University of Connecticut talaga ang kanyang napusuan. Dito ay naglaro si Ray Allen mga bossing mula 1993 hanggang 1996. Sa freshman year niya ay naging off-the-bench player muna siya ng 34 games na may average na 12.6 points, 4.6 rebounds, 1.4 assists at 1.1 steal kada laro. Well, decente naman yung mga numero na yan mga boss kahit off-the-bench player lang siya kung kaya't napabilang siya sa Big East All-Freshman Team. 1994-1995 ang kanyang sophomore year sa college mga boss. Dito ay nakapaglaro siya ng 32 games. Nakagawa agad siya ng 31 points sa kanilang unang game sa season na ito. At bahagyangan tumaas ang kanyang average dito mga bossing na mayroong 21.1 points, 6.8 rebounds, 2.3 assists at 1.9 steal. Sa loob yan ng 32.8 minutes per game. Ang kanyang junior year naman mga boss ang huling season niya sa college at sa tulong nga ni Ray Allen ay nakuha ng Connecticut ang kanilang pangatlong sunod na Big East Conference title para makapasok ulit sila sa kanilang pangatlong sunod na NCAA tournament. At nag-average siya dito mga boss ng 23.4 points, 6.5 rebounds, 3.3 assists, 1.7 steal sa loob yan ng 34.7 minutes per game. Matapos ito ay dito na siya na-declare para sumali sa parating na 1996 NBA draft. So alam naman natin mga boss na ang 1996 NBA draft ay punong-puno ng mga talented na player at halos lahat talaga dito ay mga naging main assets ng kanilang mga napuntahang team gaya nila Iverson, Kobe, Nash, Marbury at dito nga si Ray Allen. Si Allen mga boss ay originally napili ng Minnesota Timberwolves bilang pang 5th overall pick. Ngunit hindi pa nga lumilipas ang ilang oras ay agad nga siyang na-trade sa Milwaukee Bucks kapalit nga nito ni Stephon Marbury. Dito nga ay pinapirma siya ng Bucks ng 3-year contract deal na nagkakahalaga ng $6.2 million. Sa kanyang rookie season mga boss ay nakitaan agad siya ng potential ng Bucks at nag-average siya dito ng 13.6 points per game na mayroong 31.1% average sa 3-point. At yan ang naging dahilan mga bossing kung bakit siya napabilang sa NBA All-Rookie First Team. Well, sa sumunod nga na season mga boss 1997 to 1998 ay dito na nga siya naging starting lineup ng Bucks. Dito nga ay umangat kahit papano mga boss ang kanyang stats sa 19.9 points per game. At eto pa mga boss ang kabilib-bilib sa kanya na halos buong 82 games ng regular season na ito ay nalaruan niya. Nabibihira nga sa mga player na nakakagawa nito. At noong last game nga nila sa regular season ay dito nga gumawa siya ng 40 points, 10 rebounds kontra sa Minnesota Timberwolves. Pagsabit ng 1999 mga boss ay dito nga pumirma si Allen ng contract extension sa Bucks sa loob yan ng 6 na taon na mayroong $70 million deal. At ng mga panahon nga na ito mga boss ay siya ang pinaka-highest paid player sa NBA. Ngunit sa season na ito ay medyo hindi nga maganda ang mga nilaro ni Allen sa kupunan at medyo bumaba nga ang kanyang stats sa 17.2 points per game na lang. Pero ganun pa man mga boss ay nagawa pa rin makapasok ng Bucks sa playoffs at nasa 7th spot pa ng Eastern Conference. At ito na rin ang
ang kauna-unahang makakapaglaro si Allen sa playoffs. Subalit winalis nga lang sila ng Indiana Pacers sa first round pa lang ng postseason game. Nag-average siya sa kanyang unang postseason game ng 22.6 points per game. Well, 1999 to 2000 season naman mga boss, ang unang beses siyang mapabilang noon sa All-Star game. Dito nga ay gumawa siya ng 14 points sa loob ng 17 minutes. 2000 to 2001 season naman mga boss ay nakuha ni Allen ang kanyang unang triple-double with 20 points, 10 rebounds, 11 assists kalaban ng Boston Celtics. At mga ilang buwan nga lang mga boss ay sumali naman siya sa 3-point shootout ng All-Star Weekend. At siya nga ang nanalo sa contest na ito. Well, di biro ang mga nakalaban niya dito mga boss at masasabing mga shooter talaga. Gaya nga nila Dirk Nowitzki, Steve Nash at Peja Stojakovic. Sunod-sunod na nga ang pagpapakitang gilas ni Allen sa season na ito. Dahil nga matapos ang All-Star Weekend ay nakapasok muli ang Bucks sa playoffs. At sa pagkakataon na ito mga boss ay nakalusot nga sila sa first round. At hindi lang yan mga boss ay nagawa din nilang makapasok sa Eastern Conference Finals kalaban ng Sixers ni Iverson. At nagmuntik-muntikan pa nga talaga nila itong maidiretso hanggang NBA Finals. Subalit tinalo nga lang sila ng Sixers sa Game 7. 2002 to 2003 season naman mga boss ay kung saan ay kalagitnaan nga ng season ay nang ma-trade itong si Allen papuntang Seattle Supersonics. Kapalit nga ni Gary Payton dahil nalipat ito papuntang Los Angeles Lakers. Sa kanyang unang laro sa Seattle ay nagpakitang gilas agad ito kalaban ng Lakers. Dito ay gumawa siya ng almost triple-double mga boss na mayroong 26 points, 13 rebounds at 9 assists. Well, nasundan pa ito ng 40 points kalaban naman nila ang Clippers. Mapunta naman tayo sa 2004-2005 season. Dito ay tumas talaga ng gusto ang kanyang average mga bossing na 23.9 points, 4.6 rebounds, 3.7 assists per game. Dito nga ay naging maganda ang regular season ng Sonics mga bossing at nagtapos ang record nila sa regular season na mayroong 52 wins and 30 losses na naging dahilan nga ito para makapasok sila sa postseason game. Sa first round nga ng playoffs na ito mga bossing, yung nakaharap nila dito ang Sacramento Kings at dito rin niya nakuha ang kanyang career high para sa postseason na 45 points. Subalit pagdating nga lang ng second round mga boss ay tinalo sila ng San Antonio Spurs sa Game 6 kung kaya't kinapos nga sila makaabante sa semifinals. Pero ganun pa man ay ito na ang masasabing pinakamagandang postseason ni Ray Allen ng mga panahon na ito dahil nag-average nga siya dito ng 26.8 points per game sa buong playoffs. Noong April 19, 2006 ay pumangalawa na nga ito si Ray Allen na may pinakamaraming 3 points made sa NBA na ang nangunguna nga ng mga panahon na ito mga boss ay si Reggie Miller na isang hakbang na nga lang ay malapit na nga niya itong malagpasan. Sa huling taon niya sa Sonics mga boss ay nakagawa pa siya ng career high na 54 points. Subalit tinamaan nga lang siya ng injury kung kaya't halos buong season na ito ay hindi siya nakapaglaro. At dito na nga siya naisipang i-trade ng Sonics papuntang Boston Celtics. So dito na nga nabuo mga bossing ang iconic big three nila ni Kevin Garnett at Paul Pierce na mayroon pa nga silang backup point guard noon na batang-batang Rajon Rondo. Dito nga sa regular season na ito mga boss, 2007 to 2008 ay naging top contender nga ang Boston Celtics dahil tinapos nila ang regular season na may record na 66 wins at 16 losses. Kung kaya't pagdating ng playoffs ay talagang pinahirapan ng Boston ng mga nakakatapat nito. Kaya agad silang nakabante papuntang Eastern Conference Finals kung saan nakalaban nga nila dito ang Detroit Pistons. Well, dahil nga sa tindi ng roster ng Boston noon ay tinalo nga lang nila ang Detroit sa Eastern Conference Finals at tuluyan nga nakapasok ang Boston papuntang NBA Finals. At sa pagkakataon na ito mga boss ay ito na nga ang kauna-unahang makakapasok at makakapaglaro sa finals si Ray Allen. Dito ay nakaharap nila ang Los Angeles Lakers at talagang diktikan ng mga naganap na laban dito mga boss. At sa Game 6 ay naging malaking bagay nga ito si Ray Allen na nagtala nga ito ng 7 3 points made na naging dahilan nga sa paglobo ng kalamangan ng Boston. At sa pagkakataon na ito mga boss ay tatapusin na nga ng Boston ang serye at hindi nga ito nabigo dahil sila na nga ang itinanghal ng 2008 NBA champion. At sa wakas nga mga boss ay nakuha na rin ni Ray Allen ang kanyang kauna-unahang NBA championship title sa kanyang NBA career. 2008 to 2009 naman mga boss nang subukan nilang depensahan ang kanilang titulo. Subalit sa pagkakataon nga na ito mga boss ay umabot nga lang sila sa second round ng playoffs at tinalo nga lang sila ng Orlando Magic.
Subalit pagdating ng 2009-2010 NBA season, mula sa pagkakalaglag nila sa Orlando Magic mga boss, ay dito nga ay nakabawi sila nang nilampaso nila ang kanilang mga nakaharap sa playoffs at muli nga silang nakapasok sa NBA Finals para harapin muli ang Los Angeles Lakers. Subalit nabawian nga sila dito mga bossing ng Lakers matapos silang talunin sa Game 7 ng Finals at muli nga nabigo itong si Ray Allen at ang Boston Celtics. 2010-2011 NBA season mga bossing ay naging memorable kay Ray Allen ng taon na ito dahil sa pangyayari nga na dito nga niya nalagpasan si Reggie Miller para sa pinakamaraming nagawang 3 points sa NBA. Ito ay nangyari noong February 10, 2011 nang mabreak nga niya ang 2,500 3 points made ni Reggie Miller. Noong 2010-2013 NBA season mga boss ay umulis na nga itong si Ray Allen sa Boston Celtics para samahan naman ang Big 3 ng Miami Heat nila LeBron, Bosh at Wade na nabuo 2 years ago. Dito nga sa season na ito mga boss ay naghari ang Miami Heat kaya walang duda na sila ang nakapasok noon para sa East sa 2013 NBA Finals at nakaharap nila dito mga boss ang San Antonio Spurs. Well sa serye na ito ay nagawa nga ni Ray Allen ang famous clutch shot na talaga namang nagpawindang noon sa mga fans. Nang dahil sa 3-point shot ni Ray Allen na ito ay binuhay pa ni Allen ang pag-asa ng Heat na makapagkampiyon at napwersa ang game upang humantong sa overtime. At dito nga hindi na nakaporma ang San Antonio pagdating ng Game 7 at tuluyan na nga silang tinalo ng Miami Heat. At sa wakas ay nakuha na nga ni Ray Allen ang kanyang pangalawa at kahuli-huli ang NBA Championship title. Sa sumunod na season naman mga boss ay muli nga nakapasok ang Miami Heat sa championship para sana masungkit nila ang kanilang pang-tripit. Pagkakataon na rin ito para kay Ray Allen na makapag back-to-back champion. Subalit nabawian nga sila dito ng San Antonio Spurs tapos silang talunin sa Game 5 lang ng serye. Well, 38 years old na nga ng mga panahon na ito si Ray Allen mga boss kung kaya't noong November 2016 ay nagpasya na nga itong magretiro sa pinakamalaking liga ng basketball sa buong mundo. Ano sa tingin nyo at masasabi nyo mga boss na naging takbo ng karir ni Ray Allen sa NBA? Totoo ba na si Ray Allen ang nagligtas sa karir ni LeBron noon matapos nitong magawa ang kanyang 3-point clutch shot para sila ang maitanghal na kampiyon sa 2013 NBA Finals? So i-comment lang sa baba ang opinion nyo mga boss at babasahin natin yan. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss at bago nga tayo magtapos ay nais ko muna ulit pumiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para maging updated ka sa ating mga future videos.